Hello, mic test. Alright, magandang umaga po sa bawat isa. Medyo makulimlim lang po yung panahon, no? Pero salamat sa Lord that we are always here. Tuwing linggo, tinitingnan ko po, no? Halos puno po ang ating mga upuan. So, salamat sa Panginoon dahil nandun yung ating puso. Nakita natin yung importance ng worship, that we can worship together, no? At yung freedom na meron po tayo in our country, something that other countries do not have. Kaya every Sunday is really a privilege that we have to thank the Lord for, na nakakabahagi po tayo sa ganitong gawain. So, kamusta po ang bawat isa? Kamusta ang bawat isa sa magulong mundo? So magulo po yung paligid, no? But I believe ay mas makaka-relate tayo sa atin pong pag-aaralan ngayong umaga. So we live in a dark world and system, and we desperately need and long for honest shepherding, especially in our country. Kaya sa umagang ito ay pagkatiwala natin sa Panginoon ang ating pag-aaral. But before that, allow me to read once again ang atin pong tekstong pag-aaralan. And let me read this in Tagalog version. So, sabi ng salita ng Panginoon sa Juan, Kapitulo 10, 11 hanggang 18, Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinangangalat. Siya ay tumatakas sapagkat siya ay upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at nang sa Ama ay pagkakakilala ko, at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Verse 16, At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Verse 18, Sino may hindi nag-aalis sa akin nito, kundi kusa kong ibinibigay? May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, salamat po muli sa isa na namang pribilehiyo that we can come together in this place to just study your precious word. Salamat, Lord, sapagkat alam namin na may gagawin ang Banal na Espiritu ngayong umaga. May you use your servant, O God. May you use your word. At nawa po ay maging daluyan ito ng pagpapala, higit sa lahat ng papuri sa iyong dakilang pangalan. Gapos mo punuan si Satan, Lord, upang wala siyang magawa para i-distract kami at maibigay namin yung aming buong lakas, ang aming buong isip at buong puso sa pakikinig at sa pagsamba sa iyo sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong buhay na salita. May you be your servant, O God, and may you be with your people. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So sa akin pong last na pagbabahagi or preaching ay nakita po natin yung comparison na ginawa ni Jesus bilang siya na isang totoong pastol at saka po against dun sa mga religious leaders na kung saan ay mga false shepherd. And we also discuss yung kind of relationship na meron yung pastor dun po sa kanyang mga tupa. At nakita din natin na yung ginamit ni Jesus na metaphor noong mga panahon na yon ay isa palang pagpapakilala din ng kanyang deity or pagiging Diyos. At ito rin ay nagpapaalala sa atin kung papaanong ang isang tao ay magkakaroon ng tunay na kaligtasan. At yun ay kung tayo ay papasok sa pinto na kung saan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So, ngayong umaga po ay pagpatuloy natin ang ang ikalawang bahagi sapagkat dito rin po natin matatagpuan ang isa na naman sa mga I ams na claim ng ating pong Panginoong Hesus nung sinabi niyang I am the good shepherd. So, tingnan natin paano naging good shepherd ang ating Panginoong Hesus at paano niya ito pinatunayan. I have 3 points po na maibabahagi sa atin ngayong umaga. So, unang-una,
Hindi naman po kailangan ni Jesus i-prove sa kanila ang lahat ng bagay. Sapagkat whether they believe it or not, ang katotohanan ay hindi po magbabago. But for the sake na maipakita ni Lord yung kanyang grace and also maipaunawa sa mga nakikinig sa kanya, no? So, kinakailangan ni Jesus gumamit ng mga metaphors and illustration para mas maging malinaw yung kanya pong pinupunto at kanyang mga pinipreach sa kanila. So, unang-una po na pagpapatunay ng pagiging good shepherd ng ating Panginoong Hesus ay binanggit po sa chapter 10, verses 11 to 13, including 17 to 18a and b. And that is by laying down His life. So kung atin pong babalikan, historically speaking, ang mga Hudyo po, kinikilala nila ang Diyos Ama na Siya ang Good Shepherd. Na Siya yung kanilang shepherd. Alam natin po, no? Psalms 23, recite po ba natin? Ayan, baka nakalimutan na natin. Psalms 23, no? Doon pa lang po sa statement na yun ni David. Sinabi niya, sino daw po yung shepherd? The Lord, referring to God. The Lord is my shepherd. And also po sa Psalm chapter 80, yan din po yung pinapatukuyan doon, no? God is referred to as the shepherd of Israel. Na siya talaga yung nangangalaga po sa kanila. And even in Ezekiel 34:23, yan po ay talata na kung saan pinaprophesy that the Lord will send His shepherd para i-feed, para i-guide ang bayan daw po ng Israel. And even when we look back sa history po ng Israel, nakita natin kung papaanong pinatunayan ng Lord that He is their shepherd. Mula po sa kanilang pagkakaalipin sa Ehipsyo, kung paano silang inahon, ginabayan, ibinigay ang lahat ng kanilang pangailangan habang sila po ay nagwa-wander doon sa desert, papunta po doon sa promised land of Canaan. So sa lahat ng mga okasyon na yon, naging matapat na pastol ang Panginoong Diyos sa bayan po ng Israel. So bakit ko po ito nire-review na sa kanilang thinking, the shepherd is God? Kasi po, sa mga punto na ito ng ating pong talata na pinag-aaralan, imagine yung feeling ng mga nakikinig at that time kay Jesus Christ. Kasi Jesus was making a very bold claim dito. Sinasabi niya na, yung kinikilala ninyong good shepherd, I am He. Ako yun. Di po ba? So ganyan ang kanyang ginagawa. Jesus is making Himself equal with God by claiming that He is the Good Shepherd. At ito nga po ay binack up ni Jesus Christ ng kanyang miracles, no? Yung kanyang claim na siya po yung Good Shepherd. Kung babalik tayo sa chapter 9, we remember the account kung saan ay binigyang paningin ng Panginoong Jesus yung isang lalaki na ipinanganak pa lang ay bulag na. So isa lamang yon sa kanyang way to prove yung kanyang mga miracles na siya po talaga ang Messiah, na siya ang Good Shepherd. So He is claiming He is the shepherd who guided them. Ako yung shepherd na nag-alaga sa inyo. Ako yung shepherd na nagprotekta sa inyo. So again, naalala po natin yung feeling natin kapag, let's mention Pastor Kibuloy. Di ba pag kiniklaim niya na siya yung Son of God? Di po ba? So alam niyo yung feeling na, what? Ikaw ba talaga? Parang hindi tayo naniniwala sapagkat ang layo nung kanyang claim sa nakikita nating katotohanan. So basically, yung mga nakikinig sa preaching ni Jesus nung mga panahon po na ito, parang ganun yung nararamdaman nila. Kasi nga, lumaki sila na ang Diyos, ang Good Shepherd na nangalaga sa kanila. And then magugulat sila may someone in front of them na magkiklaim that He is that Good Shepherd. So para magkaroon lamang po tayo ng feel, ano yung nagaganap dito po no, sa panahon no, na nagpipreach si Jesus Christ. But the thing is, ang kaibahan lamang po, yung claim ni Kibuloy ay walang pruweba. Malayo sa katotohanan. No? Pero si Jesus, nung ni-claim niya that He is the Good Shepherd, coherent, consistent, at base sa katotohanan. Meron pang backup na mga proof and miracles yung kanya pong claim that He is indeed that Good Shepherd. So basically, para sa kanilang mga nakikinig, very disturbing yung claim ni Jesus. Parang niyanig niya yung pandinig ng crowd. At dito po, hindi lamang kiniklaim ni Jesus that He is
a sort of another shepherd na nagga-guide po sa kanila, but Jesus is claiming to be the good shepherd. So hindi lang siya basta shepherd, siya po ang mabuting pastol. Unang-una, nung sinabi po ito ni Jesus, ito po ay para bigyan niya ng diin yung kanyang malaking kaibahan sa mga religious leaders nung panahon po nila. Di ba po, nung panahon nila, yung mga religious leaders, sila ay umaasta na, kami yung nangangalaga dito sa Israel. Pinoprotektahan namin sa pamamagitan ng pagtuturo ng Old Testament law, sa pagbibigay ng mga batas, sa pagbibigay ng mga tradition. That was their way of saying na sila yung nag-shepherd po sa Israel. But in fact, yung kanilang ginagawa ay malayo sa kanilang posisyon, sa kanilang katungkulan, at kanilang paniniwala. They are not actually shepherding properly the flock of God or the Israel. So nung sinabi ni Jesus, I am the good shepherd, sinasabi niya na malayo ako sa mga impostor na pastor na ito. Pangalawa, ito po ay upang bigyan ng diin yung pagiging Diyos ng atin pong Panginoong Hesukristo. Kaya maganda po itong pag-aaral na ito, malalim po ang kahulugan na ito. Nung sinabi po ni Jesus that I am the good shepherd. Sa lingwahe po ng panahon nila, ng Griego, meron pong dalawang salita na pwede kang gamitin para tukuyin mo yung salitang word, yung salitang good in English po. Yung una po ay ginagamit nila yung salitang agathos. Ang ibig sabihin po nun, pag sinabing ikaw ay agathos, ikaw ay mabuti, ikaw ay morally good. So, yun po yung pinakang general meaning niya. Samantalang dito po, hindi agathos yung ginamit ni Jesus nung sinabi niyang, I am the good shepherd. Kundi ang ginamit po niyang salita ay kalos, yung pangalawang salita na ginagamit po nila, which is, mas malawak yung ibig sabihin. It is all-encompassing. Ibig sabihin po, it speaks of being excellent in everything, or being able and being competent. So ganun po yung, hindi lang pala sinasabi ni Jesus that I am the good shepherd na mabuti akong pastol, kundi ako ay pastol na higit sa kahit sino man. Ako ang pastol na nasa sa akin ang lahat ng kakayanan. Specifically, it refers dun sa pagliligtas. So na kay Jesus Christ ang lahat ng ability to provide salvation, to provide protection, to provide guidance, to provide care. So there is no shadow of evil in Him. And He is preeminently excellent and above all ng mga nag-shepherds po sa bayan ng Israel. Kasi nga, sa thinking again ng mga Hudyo, alam nila from the past na merong mga ginamit ang Panginoon to shepherd them. We remember Abraham, of course, no? Father Abraham ang tawag nila. We remember Moses, na kung saan ay siya po yung law giver na ginamit ng Lord to shepherd the people of God noong mga panahon na sila po ay papunta sa Promised Land. And they also remember David, no? King David, na kung saan ay ginamit din ng Panginoon to shepherd the nation of Israel. So sinasabi dito ni Jesus, I am the good shepherd at higit ako sa kahit kanino pa mang kinikilala ninyo at ina-admire ninyo na naging good, in a sense, shepherd sa bayan ng Israel. He alone is able to provide true salvation and be a true shepherd who cares for Israel. So, yung unang-una nga po na demonstration na ginawa ni Jesus para ipakita that He is the good shepherd is to lay down His life para sa kanyang mga tupa. So, sa kanila pong kultura, again, ang mga shepherds po, nasa kanila po yung responsibilidad. Lahat ng accountability kung ano man yung mangyayari sa inaalagaan po nilang tupa. So, it was a high-risk job kasi talagang magiging pananagutan nila yon kung ano man po yung magaganap. If anything happened dun sa mga tupa, kailangan nilang magpakita ng pruweba na hindi nila kapabayaan kung bakit pwedeng kinain ng wolf o di kaya naman ay nahulog sa bangin or whatsoever reason. Kailangan nilang patunayan na hindi nila ito kinip sa kanila o kaya naman ay ibinigay sa kanilang kaibigan. So halimbawa, ito po ay kinain ng wolf. Kailangan nilang makakuha ng piraso para patunayan doon sa may-ari. Kung hindi man po sila yung nagmamay-ari sa tupa na ito talaga yung nangyari. Okay? Accidentally, wala na akong nagawa, kinain ng wolf yung sheep. So they have to provide proof.
And we remember, kahit po si David, no, nandun yung kanya pong kwento noong mga panahon na gusto niyang ma-involve sa battle laban kay Goliath. No? Sabi niya na lumaban siya, saan daw po? Sa mga leon. Lumaban siya sa bear para lang ipagtanggol yung kanya pong inaalaga ang mga tupa. That is found in 1 Samuel 17:34-37. At yung kwento na yun ay isa sa mga dahilan kung bakit kinikilala nila si David as one of the great shepherds ng mga Israelita. So again, para po sa mga pastol, it was the most natural thing para i-risk nila yung kanila pong buhay. At yun po ang gawain ng mga pastol. Kailangan nilang maging protector. And they did it naturally and voluntarily. At ito po yung dahilan kung bakit sinabi rin ni Jesus sa verse 18 ng chapter 10 in the book of John, sabi niya, "No one has taken it away from me." Referring po sa kanya pong buhay. Wala daw pong umagaw nito. Kundi, sabi niya, kusa niya itong ibinigay. I lay it down on my own initiative. At sabi pa niya, I have authority to lay it down. At mas maganda pa yung sinabi sa dulo. Hindi lang niya kusang kayang ibigay, sabi niya, and to take it again. So, ganyan yung claim na ginawa po dito ni Jesus. And that is how powerful the Lord Jesus Christ is. Kaya pansinin po natin, itong mga religious leaders na ito, ang dami po nilang attempt na ginawa para patayin si Jesus. Kasi pang ilang I am na po ito na pinag-aaralan natin. I think pang-apat na po ito. Di po ba? So, sa bawat claim ni Jesus Christ, unang claim pa lang niya, gusto na nilang patayin si Jesus kasi sinasabi niya na I am equal with God. I am God. So, ang daming attempt ng mga religious leaders, pero hindi sila naging successful. Laging nakakalusot si Jesus Christ, no? Hindi nila magawang mapatay si Jesus. Pero, nung dumating na yung takdang oras na kinakailangan ng mamatay ang Panginoong Jesus, doon lamang nila successfully na nadakip si Jesus at tuluyang maipako sa krus. Because the point is, si Jesus yung kusang nagbigay ng kanyang buhay sa tama at itinakdang panahon ng Panginoon para i-provide yung offering for our salvation. So our salvation is perfectly planned and orchestrated by God. Tandaan po natin, yung pagkakapako ni Jesus sa krus, hindi lang po siya para lang napilitan na lang. Or wala na akong lusot, sige na nga, ito na, gawin ko na. Hindi po. Ito po ay perfectly na plano ng Panginoon from eternity past kung kailan niya po exactly iaalay yung kanyang buhay to provide salvation sa bawat isa sa atin. Kusang ipinagkaloob po ito ng atin pong Panginoong Hesus. Sapagkat ito lamang din yung tanging daan, yung kanyang kamatayan para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. So, ganyan po ang gawain ng mga true shepherd. Without the death of our Lord Jesus Christ, sino yung mamamatay para magbayad ng ating mga kasalanan? Wala tayong magiging tagapagligtas. But because Jesus laid down His life voluntarily for us, He was able to provide a way for us to be saved. Wala nang ibang daan, mga kapatid. When Jesus laid down His life, hindi lamang po issue dito yung ibinigay niya yung kanyang katawan na kung saan po ay grabe yung torture na naganap doon po mula sa kanyang pag-persecute sa kanya hanggang sa pinakang crucifixion. Napaka-unimaginable nung pain na nangyari po sa ating Panginoong Hesus. So, hindi lamang yun yung issue na ibinigay niya yung kanyang physical na katawan. Actually, yung physical torture na naganap po kay Jesus Christ ay larawan lamang ng kung ano yung tunay na nagaganap spiritually. Parang kagaya po kanina sa baptismal class namin. So yung pagpapabaptize po natin, ito po ay outward picture kung ano po yung nangyari sa atin inwardly. So yung crucifixion ni Jesus Christ physically ay outward picture din ng kung ano yung totoong karumal-dumal at grabing nagaganap sa spiritual realm. The main issue was about his soul was tortured. Paano na-torture yung soul, yung whole being ni Jesus Christ? Noong mga panahong sinalo niya yung galit ng Diyos Ama sa kasalanan nating lahat bilang mga tao.
Kaya nga po, ang ginamit din na salita dito ni Jesus Christ, nung sinabi niyang, I lay down my life. So, ang ginamit niya, hindi lamang Zoe. Pangalan ni Zoe, no? Ibig sabihin ng Zoe, it speaks of a biological life. Buhay natin, no? Pero ang ginamit dito ni Jesus Christ, I lay down my life. Ginamit niya yung salitang suke, sapagkat mas malalim din po ang kahulugan nito. Ang ibig sabihin po ng suke is yung buong pagkatao. Hindi lamang ang kanyang physical, yung kanyang whole being. Ganun po katindi yung pag-alay ni Jesus ng kanyang buong buhay para lamang po magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya He has all the right to claim that He is indeed the good shepherd because He alone is competent and capable enough to do that sacrifice. So same din po yung word na ginamit ni Jesus sa Matthew chapter 20 verse 28, no? Sabi doon, the Son of Man gives His soul. So referring to Jesus as the Son of Man, ibinigay daw niya yung kanyang soul. So same din po yung word na ginamit doon, suke, hindi po Zoe sa Greek translation. So tinutukoy noon yung whole being po ni Jesus Christ. He felt yung pain in every part of His being. Lalo nung hindi siya matiis tingnan ng Diyos Ama sapagkat sinalo niya ang lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan. Beloved, it's one thing kapag ikaw ay sinaktan physically. Tama po? Sino yung naranasan ditong makurot? Yung masakit kapag kinurot ka. O kaya naman, nasampal na po ba kayo? O kaya nasaksak na po ba tayo? Sakit nun. Imagine nyo lang po. Pero it's another thing and it's another level of pain kapag yung pagkatao mo ang sinaktan. Tama po? Sino dito yung bukod sa physical pain naranasan mo yung pagkatao mo niyurakan? Maybe, pinaglaruan ka? Ouch. O kaya ay ipinahiya ka sa harap ng maraming tao? Hindi ka man nasaktan physically, pero yung being mo, ramdam mo yung pain ng pagkakapahiya mo sa harap ng maraming tao. So parang yun yung ibig natin sabihin dito. Hindi lamang niyurakan physically si Jesus Christ. He was not only tortured physically, no? Naramdaman ng buong being niya yung pain because of our sins. Only to provide a way of salvation for us. So ang tanong, again, bakit po ba inalay ni Jesus yung kanyang yung buhay? Sabi diyan sa verse 15, I lay down my life for, meron palang pinaglalaanan, no? For the sheep, or on behalf of the sheep, or for the benefit of the sheep. At bakit po para sa atin inalay ng Panginoong Yesus yung kanyang buhay? Of course, this is in human perspective because we know that in God's perspective, ang pinakang reason kung bakit inalay ni Jesus Christ yung kanyang buhay is to highlight His glory on how He will provide salvation for humanity. But on our perspective, no, and this is just an additional blessing na lang po talaga na namatay si Jesus Christ para po bayaran yung ating mga kasalanan. Kasi kung hindi niya po magagawa yun, tayo po yung nagkasala, tayo yung dapat magbayad ng lahat ng ating kasalanan. At pagbabayaran natin yun ng kamatayan. At ang sabi ng Biblia, ito ay walang hanggang kamatayan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Sabi ng Isaiah 53 verse 8, kaya daw po nandito si Jesus Christ, sabi, for the sins of God's people. In Matthew chapter 1, verse 21, bakit ipinadala si Jesus Christ? Ba't siya ipinanganak? Sabi doon, to save His people from their sin. So yun po pala yung reason, no? Voluntarily, inalay ni Jesus Christ ang kanyang buhay to provide a way for us to be saved from the eternal penalty of our sin. So sa theology or the study ng doctrine, ang tawag po natin dito ay substitutionary atonement. So by this, we mean Jesus took our place. Tayo yung dapat nandun, pero kinuha niya yung ating katatayuan. He died for us para ma-reconcile tayo ng Panginoon sa Diyos Ama, para maibalik yung peace na nasira, yung separation because of our sin. Sabi ng 2 Corinthians 5:21, for He had made Him, tumutukoy kay Jesus, ano daw po nangyari? To be sin for us, who knew no sin. Walang kasalanan si Jesus. For what purpose?
that we might be made the righteousness of God in Him. So nagkaroon ng switching of position. Kinuha ni Lord yung lahat ng ating mga kasalanan, yung penalty ng ating sin, at binigay niya sa atin yung kanyang katuwiran. So that's substitutionary atonement. At na-imagine natin, no, kung yung bagay na ito ay nangyari lamang sa isang ordinaryo na shepherd, kawawa yung mga sheep. No? Halimbawa, may sumugod na mga bear, like example, si King David, kung napatay siya nung bear, wala nang pag-asa ang mga tupa. Tiyak makakain na sila lahat nung bear. Katapusan na nila. Pero ang ma-appreciate po natin dito sa pinag-aaralan natin sa ating passage, makikita natin yung napakalaking kaibahan ni Jesus. Kasi sa verse 18, ano pong sabi niya? Ito yung binanggit natin kanina. Jesus has the power to take it up again. Ibigay man niya yung kanyang buhay, kaya pa rin niya itong bawiin. Or kaya niyang buhayin muli ang kanyang sarili. At yun nga po ang ginawa ni Jesus. Naalala natin, on the third day, He came out of the grave para patunayan yung kanyang kapangyarihan, para patunayan yung kanyang authority over life and death. So hindi na natiling patay si Jesus Christ, gaya ng mga leaders or founder ng ibang mga world major religions. Di po ba yung mga founder nila ngayon, hanggang ngayon, patay. Pero si Jesus, nandun siya sa langit. He is our great high priest. Every day, nag-i-intercede siya for us. Kung bakit nakakaabot yung ating prayer sa Diyos Ama, it's all because of the Lord Jesus Christ as our great high priest in heaven. So yan po ang ministry ni Jesus na ginagawa. Isa sa mga ministry ni Jesus na ginagawa sa kanyang mga anak ngayon. So Jesus resurrected from the dead on the third day, and He's now in heaven ministering to us day and night. No? 24/7, non-stop. So, beloved, of all the things, no, as we appreciate yung lahat ng mga bagay na ginawa ni Jesus at kung sino si Jesus, papaano po tayo dapat na tumugon sa pag-aalay ng kanyang buhay para sa iyo at para sa akin? Siguro, for one, let us not be like the religious leaders in their time. Di po ba? Anong ginawa nila? They rejected Jesus and they did not believe in Jesus. In fact, they want to kill Jesus. So sana wag po tayo maging kagaya ng mga religious leaders. Nagtaingang bingi lang sila. Actually, hindi sila nagbulag-bulagan kasi totoong mga bulag po sila. They are spiritually blind because unless ang Lord yung magbukas ng ating isipan, unless the Holy Spirit regenerates our dead spirit, hindi po natin makakayanang tumugon sa gospel. Hindi natin maririnig yung boses ng atin pong pastol ng Diyos na tumatawag sa atin. So wag tayong maging kagaya ng mga religious leaders na sa mahabang panahon, sila po ay bulag sa katotohanan. And pangalawa, let us believe on the Lord Jesus Christ for what He claims to be as the good shepherd who laid down His life para po sa ating kaligtasan. We should completely put our trust on Jesus sapagkat siya lamang, mga kapatid, mahalaga yung salitang siya lamang. He alone has all the power to give eternal life and to save us from eternal death. Beloved, yung salvation po natin, hindi natin ito matatagpuan sa mga pastor, hindi sa ating mga discipler, hindi sa ating mga magulang. Hindi ibig sabihin, Christian yung magulang natin, ay okay ka na din, may papasa sa iyong kaligtasan. Hindi po, mga kapatid. We have to put our complete trust on the Lord Jesus Christ, of who He is and what He has done on the cross of Calvary. We have to believe that what He did on the cross is sufficient sa atin pong ikaliligtas. At wala na tayong pwedeng idagdag at wala tayong makocontribute para kumpletuhin yung kaligtasan na buong buo in-accomplish ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. So nakita natin, no, what Jesus did is far superior sa mga accusations ng mga religious leaders. Kasi sabi nila, no, naku, nasasapian ata ng demonyo itong tao na ito. So they don't believe in Jesus. Pero what Jesus did is far superior sa kanilang accusations. Jesus described these religious leaders as, ano daw po? Mga hirelings lang kayo. Sabi niya, mga upahan lang kayo.
na kapag ka nagkaroon na ng problema, pag may mga sumugod na wolf, lion, or bear sa mga sheep, kayo ay magpupulasan, magtatakbuhan in verse 12, no? And in verse 13, pinapakita doon that they don't care at all. Hindi naman pala talaga sila concerned. They only care for what they can gain. Ano po ba yung nakukuha nila bilang mga religious leaders at that time? Popularity, money, position, and power. So yun lang, doon lang po sila after. At wala naman talaga silang pakialam sa bayan ng Israel. And their attitude, instead of helping the flock of God, they are in fact causing distraction. Mapanira pa nga po yung kanilang ginagawa. They are causing confusion. Nililito nila yung mga tao na imbis na si Jesus yung makita nila bilang tagapagligtas, dinadagdagan nila ng tradisyon, ng mga bagay na dapat nilang gawin para idagdag sa kanilang kaligtasan. And they are causing delusion to the flock of God. So very destructive yung kanila pong gawa ng mga panahon na yun. And beloved, sadly, this is one danger na maaari din pong kahulugan ng mga manggagawa ng Panginoon. We are not exempted on this. At alam natin, from time to time, no, marami tayong mga naririnig na nahulog na sa ganitong klase ng patibong ni Satan. Kung kaya naman, sa mga manggagawa ng Panginoon, consistent ang reminder ng Biblia. In 1 Peter chapter 5, verse 2, pwede niyo po bang buksdan ang ating mga Bible doon? 1 Peter 5:2, sabi po ni Peter, no? Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly. Voluntarily, no? Yung mga shepherd, no? Dapat nandun yung kanilang kusang loob. Mahal nila yung kanilang ginagawa. Meron silang servant heart, a pastor's heart. Not for filthy lucre, but of a ready mind. Huwag niyong gawin yan sa mga bagay na dahil may makukuha kayo. Kundi dapat maging handa kayo, no? Sabi din ni Paul, in season or out of season, preach the word. Verse 3, neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. So hindi kami nandito para mag-lord over. We are called by the Lord to become an example sa atin po bilang iglesia. And when the chief shepherd, yon, may tinutukoy na chief shepherd shall appear, kapag babalik ni Jesus Christ, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. So ang mga lingkod ng Panginoon, meron daw po tayong matatanggap na crown of glory. Pero wag lang tayong basta mag-rejoice dun sa crown of glory. Kailangan balanse. Makita natin yung bigat ng responsibility, yung accountability na dadating ang panahon isang araw, lahat tayo ay haharap sa Panginoon para managot sa Kanya. At mas mabigat ang magiging accountability namin bilang mga pastor, namin bilang mga leaders ng iglesia, on how we shepherd the flock of God. And beloved, this command for biblical shepherding is very important kasi po, madaming mga nagkalat na wolves. Kailangan talagang pangalagaan ang mga tupa. Lalo na yung mga baby sheep. Tingnan yung katabi nyo kung baby sheep. Ano bang tawag dun sa baby na sheep? Ew. Ew. Sabi mo sa katabi mo, ew. Ayan, so, madaming mga nagkalat na wolves po sa paligid, no? Yung mga wolves na tinutukoy po dyan, these are anything na umaatake sa mga sheep. It could be from any in a form of outside danger, pwedeng manggaling sa labas, at ito po yun, pwede rin pong manggaling sa loob ng church. And that is the sad reality. Alam natin na nangyari ito, hindi lamang sa iba't ibang mga sekta, even sa umbrella ng evangelicalism. Kaya nga po yung child protection policy, no, that's one thing. That's one way on how we preserve yung mga kabataan sa loob ng ating church. Kasi hindi lamang po sa labas ang danger. Na-imagine po ba natin how vulnerable we are bilang mga sheep? Kaya nga yung shepherding, ang laking responsibility niya na pangalagaan ang flock of God. Ang mundo ay punong-puno po nito. Humawak ka lang ng cellphone mo, andyan na yung mga attack. Lumabas ka lang saglit. Pumunta ka sa school, merong attack. Pumunta ka sa trabaho, merong attack. So, do we see how important this is?
yung proper shepherding of the flock of God. Because we are vulnerable. Kaya nga po, we are blessed to have honest leadership. Andiyan yung ating mga officers, yung ating mga pastoral staff, and I am personally blessed, especially to our leaders who are passionately and humbly shepherding and guiding and protecting the flock of God without anything in return. Tama po, di ba? Nakikita niyo po ba yung mga leaders natin? May nakukuha po ba sila sa kanilang paglilingkod? Wala. Pero meron. Kala mo lang wala. Pero meron. Di ba? Yung reward from the Lord na hindi matutumbasan ng kahit anumang bagay na material na maaari natin pong ibigay sa kanila. So pasalamatan natin na nandyan yung puso ng ating mga leaders po no, na naglilingkod. Sabi ko nga, paano kung 3 lang kami nila Pastor Peter? No? Baka ano na kami, kasimputin na ng buhok ko yung buhok ni Pastor Peter. Pero nandito tayo, isa tayo as a church, andyan yung ating mga leaders at nagtutulong-tulungan tayo para maprotektahan ang lahat. Of course, we have our good shepherd who will not allow his flock to be fully harmed to the point of no return. No? Talagang pag kay Lord tayo, in God's perspective, we know na hindi niya tayo pababayaang totally maligaw ng ating pong landas. Aabutin tayo ng kamay ng Panginoon. And Jesus has all the power, not only to call us to Him, but most especially to protect us and to preserve us. So that balance yun. Nandun ang pag-iingat ng Panginoon and we must do our part. Hindi pwedeng sabihin natin, Jesus is my good shepherd, pero pupunta ka sa mga lugar na magiging vulnerable. So hindi po ganon. Dapat we trust our good shepherd that He will protect us whatever will happen in the future, pero we must do our part. We have to be responsible enough na mga under shepherd ng Panginoon. And tayo bilang mga sheep ng Panginoon. So that's one thing na nakita po natin dito kung paanong pinakita ng Lord that He is indeed our good shepherd sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay para tayo po ay mabigyan ng buhay. Ang pangalawa po na pagpapakita niya is by letting us know His love. So we see, hindi lang po niya binigay yung kanyang buhay, no? Talagang gusto niyang ipadama sa atin yung kanyang pag-ibig. Sabi niya sa verse 14, I am the good shepherd and I know my sheep. So kilala tayo ng Panginoon and I am known of mine. So mahalaga po yun, no? Hindi lang ang Diyos ang nakakilala sa atin, nandun yung idea na yung tunay na Kanya ay makikilala siya. At anong klaseng intimacy yung meron dito sa verse 15? As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. Ganon katamis yung intimacy na dinidevelop, na gusto mapangyari ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pansinin po natin ito. Yung salitang ginamit po dito na know in verse 14 to 15, hindi po yan kagaya nung pagtingin natin na, halimbawa, kilala kita intellectually, you are acquainted with me. So hindi lang siya basta intellectual knowledge. Kasi sa original na salita, pag ginamit po nila yung original word dito, hindi ko nababanggitin, yan po ay nagpapakita ng Jewish idiom for a loving relationship. So doon po natin kinuha yung idea ng intimacy. Talagang gustong ipadama ng Panginoon yung kanyang pag-ibig at gusto rin niyang i-assure na ang kanyang mga tinatawag ay magiging able to love Him back. Makaka-respond tayo with love because He will enable us. Ang halimbawa po ng paggamit sa salita na ito ay matatagpuan sa Genesis chapter 4 verse 1, kung saan sinabi po doon, Adam knew. So sa Greek translation po, ginamit yung salitang tinutukoy natin dito, Adam knew his wife and she had a child. So yan po ay halimbawa ng euphemism for intimacy or paglalarawan ng intimate relationship. So sinasabi po dito ni Jesus, hindi lang po pala niya basta tayo kilala sa pangalan. Hindi lamang po niya tayo basta kilala sa identity, mga pagkakakilanlan natin. Kundi si Kristo ay may malalim na ugnayan sa kanyang mga tupa. Hindi lang niya tayo mamahalin, bibigyan tayo ni Jesus ng kakayanan na mahalin din po natin siya ng totoo at lubusan. Bagay na sa ating mga sarili, hindi po natin yung kayang gawin. Imposible po
na mahalin din natin ang Panginoon kung hindi tayo enable ng Panginoon. But praise God, because of the Lord Jesus Christ, naging posible ang ugnayan na ito. No? The Father, Jesus knoweth kung sino yung kanyang sheep, sabi natin, and the sheep will know Him, Jesus. Beloved, do you enjoy your relationship with God? Do you have an intimate relationship with God? Alam natin ang reality, because nandito pa tayo sa ating katawang lupa, may mga pagkakataon na mararamdaman nating malayo tayo sa Panginoon. Pero habang hindi pa huli yung lahat, balik lang tayo. Kasi wala nang masasaya pa sa buhay na alam nating lumalakad tayo sa kalooban ng Panginoon. Kawawa ang sheep the moment na, lost sheep, the moment na lumayo ka sa shepherd, imagine mo yung picture na yun. That is us spiritually. The moment na lumayo tayo sa atin pong shepherd. Ang design po sa atin is to draw near to our shepherd and to enjoy that intimacy. As our shepherd provide for our needs, as our shepherd, ay dinadala tayo sa green pasture. Iniingatan tayo, finifeed tayo. So ito po yung opposite naman nung sagot ni Jesus Christ, Ang intimate nung John chapter 10, pero pagdating doon sa Matthew chapter 7, 21 to 23, ginamit din po yung salita na new. Pero negatively. Sabi ng Panginoon doon sa mga nagkiklaim, sabi nila, Lord, kami ay tupa mo din. Tawag nga nila, Lord, Panginoon ka namin. Pero nung sagot ni Jesus Christ sa Matthew 7, 21 to 23, depart from me. I never knew you. You workers of lawlessness. In other words, sinasabi ni Jesus na lumayo kayo sa akin kasi wala akong intimate relationship with you. Kasi kung meron, you will not continue on living in sin. Hindi kayo mamumuhay sa kasalanan. Itinatwa nila si Jesus, Dahil wala silang tunay. Itinatwa sila ni Jesus dahil wala silang tunay na ugnayan sa Kanya. Beloved, ang measure ng relationship natin kay Christ is not only yung service. That's one part lang, yung maglingkod tayo sa Panginoon. Pero kung sinasabi natin naglilingkod tayo sa Panginoon, pero namumuhay tayo sa kasalanan, beloved, don't expect na sasabihin ni Lord, maririnig natin tong John chapter 10. Ang maririnig natin, Matthew chapter 7. Depart from me, I never knew you. Kasi tinawag tayo ng Panginoon, hindi lang para maligtas. Tinawag tayo ng Panginoon, hindi lang para maupo. Tinawag niya tayo para ma-enjoy natin yung relationship natin sa Kanya as we use our lives in serving Him at magpagamit din para abutin pa yung ibang mga kaluluwang naliligaw. So hindi lang after sa service natin si Lord. Hindi lang siya after sa performance. He is after the transformation of our heart. He is after Christ-likeness. So when we say we love God, minsan po kasi pag sinabi na, mahal po ba natin ang Panginoon? Sometimes when we say we love God, ang madalas mga sumasagi sa isip natin, which is hindi naman po masama, kasi bunga din naman po ito, maaaring bunga din ito ng pagmamahal sa Diyos. Number 1 yan, yung paglilingkod agad, sumasagi sa isip natin. Mahal ko ang Lord kasi naglilingkod ako, ginagamit ko yung buhay ko sa Kanya. Di kaya naman, every Sunday, uma-attend ako to worship Him together with the church. O di kaya naman ay nagbabahagi tayo ng Ebanghelyo, nananalangin tayo, nag-aaral tayo ng Biblia, sumusunod tayo sa utos ng Diyos. Tama naman po ang lahat ng yon. Magaganda po ang mga bagay na yon. At dapat nating ipagpatuloy. And we should pray that as a church, lahat tayo, yun ay maging mga reflection ng atin pong love for the Lord. But when we think about loving God, may mga areas na minsan hindi natin nakikita agad. Na yun pala ay expression din ng pagmamahal sa Panginoon. For one, when we ask for forgiveness sa ating mga kasalanan. So beloved, yes, we must feel guilty sa ating sin, but we have to understand na yung kabuuan ng paghingi ng tawad sa Panginoon, it's an expression of our love. Kasi alam natin na sasaktan natin ang damdamin ng Panginoon. At ayaw natin magpatuloy tayo sa kasalanan. Kaya tayo humihingi ng tawad. This is one good expression and sign of our love for God. Yung pagsisikap na magbago sa biyaya at lakas ng banal na spirito. So when we struggle with sin,
That is actually one mark that we love God. Kasi pinapakita lamang po na iba na yung pagtingin natin sa kasalanan. Kasi kung yung kasalanan, tinitingnan pa rin natin gaya nung dati, for sure, may enjoy mo yon. You will not struggle with sin. Pero when we struggle with sin, that is an expression that we love God. Kasi ayaw na natin. Nasasaktan na tayo kapag alam nating nasasaktan natin ang Diyos na nagmamahal at nag-alay ng kanyang buhay sa bawat isa sa atin. So we must grieve when we struggle with sin, pero it must give us joy to know that because dahil tayo nag-struggle, dahil mahal natin ang Panginoon. Ibig sabihin, may conviction yung Holy Spirit na anak, huwag kang magpatuloy dyan. Kasi masisira ang buhay mo sa kasalanan na yan. Pangatlong example siguro is when we keep our faith in Jesus, kapag kahit sunod-sunod yung mga problema at pagsubok sa buhay po, no? When our beloved ones died, when our possessions are all gone, just like Job, iba pang mga bagay na pwede nating pagdaanan, anumang mga dilubyo ng buhay. When we keep our faith on Jesus, that is a good sign ng ating love for Jesus. Pang-apat, when we serve God faithfully with our strength, even if we are, sometimes, no, yung iba may mga sakit, pero, I'm not saying na na pag may sakit tayo, lalo na pag nakakahawa, ay muna po, kasi naka-air condition tayo. So, pero may mga tao na kahit may sakit, no, alam natin yung puso nila talagang naroon para makapaglingkod. Yung may sakit ka, pero pinapanalangin mo yung church sa bahay, that is an expression of your love for the Lord and love for the church. If we are sick, or even if we are poor, and if we are helpless, you feel helpless, pero ginagamit mo pa rin yung buhay mo to serve the Lord, that's an expression of our love for God. And lastly, we also show our love and intimate relationship with God when we know how to forgive. Yun po yun. When we forgive our loved ones, even if those people who hurt us ay hindi humihingi ng tawad. So, Lord, I love you and you want me to forgive just as the Lord Jesus Christ forgave, I will forgive. So that's an expression of our love. Ang point ko lamang po dito, ba't ako nagbigay ng mga example, ay sana, when we talk about loving God, ay wag nating i-categorize lang na ito ay gawain lang ng mga taong active sa church. No. Hindi po yun. Okay? Pero, kailangan din po mabalanse natin. Sometimes kasi we have that kind of thinking na, ay, dahil ako yung active sa church, mas mahal ko ang Panginoon. Yung mga wala sa church, hindi nila mahal ang Panginoon. Hindi po. Pero kailangan natin itong mabalanse para hindi tayo mauwi sa justification at sasabihin natin na, ay, okay lang pala na wala ako sa church. Hindi din po. We have to understand na ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay hindi nakakalimot maging bahagi ng iglesia at gawain para sa Diyos. Hindi po pala pwede na sabihin natin na mahal natin ng Diyos pero wala tayong panahon para sa Kanyang gawain. So dapat po balanse yun. Pansinin po natin to, yung unang naging behavior ng early church nung na-convert po sila sa Christianity in Acts chapter 2:42. Ano po yung naging behavior nila? Naroon yung kanilang devotion sa pag-aaral ng doktrina, sa pakikipag-fellowship sa kapwa mananampalataya, in the breaking of bread as they remember the death and resurrection and the coming of Jesus, and in prayer. Di po ba? So yan ang unang naging behavior ng early church. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, okay na ako, ligtas na naman ako. Ayokong pumunta ng church kasi pag nakikita ko ang church, na-offend lang ako. That's unbiblical. Hindi po yun tama. So, beloved, if I were to ask you this morning, mahal po ba talaga natin ang Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan? So, here's my challenge. Bago po tayo umuwi, magkaroon tayo ng simpleng commitment. Okay? Meron ako dyang fill in the blanks. Bahala na po kayo magkumpleto. Nakalagay dyan, today, I have learned that Jesus loves me so. No? Our good shepherd, pinakita niyo yung kanyang pagmamahal. And I have decided to also show my love for Jesus by... So sana magkaroon tayo ng specific or practical application bago tayo umuwi, no? Pwede natin yang i-commit sa Panginoon. So iiwan ko na po sa atin yan. So pangatlo po, na pagpapakita ng Lord that He is the Good Shepherd is by looking for us to unite us with His flock.
So, verse 16 and 18c. Pansinin po natin dyan sa verse 16, merong tinutukoy na other sheep which are not of this fold na sinasabi si Jesus. Yung fold po dyan, of course, walang iba, kundi yun po yung bayan ng Israel. That is very clear in Ezekiel chapter 34. And historically, we know that God has been shepherding faithfully ang bayan ng Israel sa kabila ng kanilang kasalanan, sa kabila ng kanilang rejection, at katigasan ng ulo. Talagang faithful shepherd si Lord all throughout ng kanilang pong history. But the good shepherd also showed His goodness sa pamamagitan ng pag-extend ng kanyang grace sa mga hentil para maging bahagi tayo ng flock of God. When we say Gentiles, sabi natin kanina sa rin po, baptismal class, kahit sino man yan na basta hindi ka Israelite, ang tawag sa atin ay Gentile, non-Jew. Yan. So, ito po yung ni-prophesy din po sa Isaiah 6:49. Sabi po dito, "Is it too small a thing that you should be my servant?" Tumutukoy po dun sa Messiah, kay Jesus. "To raise up the tribes of Jacob, to restore the preserved ones of Israel. I will also make you a light of the nations, so that my salvation may reach to the end of the earth." So, ibig sabihin, noon pa man, plano na po ng Panginoong Diyos na magligtas. Hindi lamang sa lipi or bayan ng Israelita, gaya ng kanilang iniisip na sila lang yung may right or may kaligtasan, kundi plano na ng Diyos na magligtas ng lahat ng mga tao sa iba't ibang mga lahi at lipi. At yun po, tuwan-tuwa ang Diyos Ama sapagkat sabi sa John 10:17, buong pagpapasakop na sinunod ito ng ating Panginoong Hesukristo. Yung dakilang plano na ialay yung kanyang buhay para hindi lang maligtas ang mga tinawag niya sa mga Hudyo, even sa iba't iba pang mga lahi. Kaya nga po pag binasa natin yung Book of Revelation, chapter 7, 9-10, sabi po dito, "After this I looked, and there before me was a great multitude that no one can count." Sabi, saan daw po galing yung great multitude na yon? From every nation, every tongue, every tribe. Parang nasa kanta yun, no? Every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. And they cried out in a loud voice, "Salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb." So binigyan tayo ng verse na yon ng glimpse or picture ng magaganap sa heaven someday. So sa langit, magpupuri sa Diyos, sama-sama ang lahat ng mga naligtas mula sa iba't ibang lahi at lipi. Now, bigla ko lang po naisip yung sinabi ng isang author, no? I think it's Ravi Zacharias. Sabi niya, yun daw pong ating, tawag dito, bigla. Yung lahi, yung lahi natin, like pagiging Pinoy, pagiging Hudyo, Indian, kung ano ka pa mang lahi, sacred daw po yan. Just like our life. Sacred yung buhay natin, kaya dapat nating ingatan. So, ganun din naman yung atin pong identity, dapat nating ingatan kasi sacred yan. Hindi tayo dapat nang kukutya ng lahi ng ibang tao. Kaya nga, even yan mapipreserve. Pagdating sa langit, hindi gagawin ni Lord na, o lahat na kayo, Jew. Mananatili yung identity natin, yung ating nationality. Pero lahat yon iisa na yung ating puso. At meron na tayong malinis na isip at nagdidiwang tayo at nagpupuri sa atin pong Ama. So, at present, balik tayo sa panahon na kausap ni Jesus yung mga Hudyo, hindi po ito malinaw sa kanila. Hindi pa nila ito masyadong maunawaan. Kasi nga, ang iniisip nila, kami yung nakatanggap ng Old Testament law kay Moses, kami lang yung maliligtas. Pero umabot sa, eventually, si Apostle Peter, in the book of Acts, chapter 10, 33-34. Imagine, kahit yung mga disciples, ang thinking nila, Jewish lang talaga yung maliligtas eh. Pero dito sa passage na to, nagkaroon ng realization si Apostle Peter. Nung nag-preach siya kay Cornelius at sa kanyang buong household. No? Sabi po dun sa verse 34, Then Peter opened his mouth and said, "Of a truth I perceive that God is no respecter of persons. But in every nation, he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him."
Boom! Na-realize ni Peter na ito pala'y plano ng Panginoon na magligtas din ng mga hentil. The Gentile nation also has been given the ability to listen to the voice of the Good Shepherd. Kaya nga po, nawa today, no, talagang maunawaan natin how privileged we are bilang mga Gentiles. We are not entitled do sa salvation na natanggap po natin. It is only by God's grace that we get to enjoy this so great salvation from our Good Shepherd. And beloved, yung kaligtasan na yun, hindi po siya meant para lang i-enjoy natin ng pangsarili. We are not called para maupo lang. Isa sa mga purpose ng Panginoon, tinawag niya tayo para maligtas, para gamitin niya tayong instrumento, para tawagin din ang iba pa na mga naliligaw. Calling people to repentance and faith is not an accidental mission. Na parang, sige, ito na lang yung strategy natin. No. It is an exciting mission. Bakit exciting po ang pag-share ng gospel? Kasi it is rooted from eternity. No? Hindi pa tayo pinapanganak. Before the foundation of the world, buo na yung plano. In fact, mahirap kang sabihin nagpaplano ang Diyos kasi hindi nagpaplano ang Diyos. I mean, like, He knows everything exactly as it is. So, dun po nagmula yung mission na ginagawa natin. Sunday after Sunday, yung ating kapihan, hindi po yan activity lang ng church. It is God's global mission na maging bahagi tayo to save the lost. And it is a sure mission. Kasi alam natin, when we share the gospel, merong tutugon dahil merong tinawag ang Panginoon. So do not be disheartened na, kasi baka pag nag-share ako, walang makinig. No, this is a sure mission. Kasi Jesus is the Good Shepherd. He has all the capability to call His sheep para rumespond sa kanyang tinig. So kaya ito po yung isa sa gusto kong hugutin dito, nawa, sa ating mga evangelistic effort, I hope church, we will participate. No? Unti-unti lang. Kung hindi pa tayo kayang mag-share ng gospel, parang barok nga. Kung hindi mo pa kayang mag-share ng gospel, yung pag-upo lang doon para matutunan mo, malaking bagay po yun. Sana ay mag-participate po tayo. And in 1 Thessalonians 2:19, may magandang pangako po sa mga tao na nagbabahagi ng gospel, tsaka nag-a-usher, na talagang, sasama mo sa Panginoon yung mga tao. We will receive the crown of rejoicing. Dito sa church, ang dami ko nakikita, na mga family, ina-usher yung isa pang family, palapit sa Panginoon, kaibigan na dinadala sa Panginoon. Nawa, tuloy natin yan, unti-unti, ipanalangin natin, dalhin natin sila sa Panginoon. At sabi po dyan, we will receive the crown of rejoicing. So ngayong umaga, nakita natin yung beauty ng claim ni Jesus Christ. I am the Good Shepherd. It speaks of Him, about His deity bilang Diyos. And He alone can provide salvation sa lahat ng mga tao. And He did that by laying down His life sa atin. Pangalawa, pinaraman niya yung kanyang pag-ibig sa atin at inassure niya tayo that we can also respond to Him in love dahil bibigay niya po sa atin yung kakayanan na yun. At pangatlo, we are so privileged as Gentiles na naabot tayo ng grace ng atin pong Panginoon. So nawa po, hindi lamang natin i-claim yung pagiging Good Shepherd ni Lord at mag-focus tayo sa mga material na bagay, which is promised din naman po talaga ng Lord yun. Lahat ng needs natin bilang anak niya, lalo na kung uunahin natin siya, una nang sinabi ni Lord yun eh. Ang nais ko lamang po ngayong umaga, sana wag lang tayong maging focus dun sa masyadong materialistic yung tingin natin sa deity ni Christ. Bumalik tayo dun sa true essence ng pagiging Good Shepherd ng ating pong Panginoong Jesus. And it speaks a lot about who He is and about the salvation that He can provide for us. Let us pray. Dear God and Heavenly Father, we praise You and thank You for Your goodness in our lives. We thank You for how the Holy Spirit is working in our midst to give us understanding sa aming pong mga pinag-aaralan, especially sa aming pong series ng iyong claim, yung 7 I Ams.
At salamat sapagkat na-enjoy po namin how beautiful you are. At salamat sapagkat niligtas mo po kami. At ito ay ilan lamang sa mga kapamaraanan kung paano mo po patuloy na ipinakikilala ang iyong sarili. Nawa po ngayong umaga, Lord, kung meron pa po sa amin na hindi ka pa kilala ng husto bilang Panginoon at tagapagligtas, ang Banal na Espiritu, ang patuloy na kikilos, mangusap ka po, Panginoon, at makilala ka namin as our good shepherd. May you bless your church, O God. May you bless all the leaders of this church. At ang lahat ng ito, ay nadalangin po namin sa dakilang pangalan ng aming mananakop na si Kristo Jesus. Amen. Amen.